Kulang ang budget, pero marami kayong kakain. Ano ang iluluto? Munggo! Ang lamig ng panahon, dulot ng bagyo, painitin natin sa paghigop ng sabaw nito. Pwedeng sahugan ng karne, seafood, chicharon, sardinas o tinapa. At sa mga bitter dyan, dahon ng ampalaya. Takam na ho ba kayo? Kahit hindi Biyernes, ngayong linggo ng gabi, sure na magmumunggot tayo. KMJS na yan. Masabaw at mas durog ang pagkakaluto sa munggo gisado ng mga Kapampangan na tinatawag nilang gisang balatong. Ayon sa Kapampangan food historian at chef na si Aching Lilian Borromeo, sa halip na dahon ng ampalaya ang kanilang inilalagay, ligaw na damo na matatagpuan lang sa kanilang mga bakuran. Ang bulong Bonifacio o Bonifacio leaf, halaman na isinunod sa pangalan ni Gat Andres Bonifacio. Pa-retreat na yung mga katipunero, wala na silang pagkain, bigas na lang ang dala nila. Nakita nila yung halaman na yan. Tapos kumuha sila at pinakulo sa tubig at linagyan ng asin, na-survive sila. Kaya pinangalanan nila din sa Pampanga yun, Bonifacio leaves. Pagkakulo at pagkalambot ng munggo, dinurog ito sa bitse o bilao na malalaki ang butas para matanggal ang balat. Kapag ordinaryong araw, karne ng baboy ang sahog, pero tuwing mahal na araw, seafood. Kalimitan kasi ang palaya yung ginagamit dito, di ba? Pero masarap. Iba-iba rin daw ang pagluluto ng munggo, depende sa antas ng pamumuhay ng tao. Yung mga farmers, ang sahog niya, maraming kamatis, bawang sibuyas, bagoong, tinapa. Pagka yung mga VIP, meron na silang seafoods. Karni nila, ang hiwa nila, magandang hiwa, hindi giniling. Ang dahon nila, nilalagay nila sa magandang supera. Sa restaurant na ito sa Quezon City, espesyal daw ang kanilang munggo. Ang nagpapalasa kasi nito, ang binansagan lang naman ni Anthony Bourdain na the best pig ever, Lechon Cebu. Kwento ng may-ari ng lechonan na si Joel, karaniwan daw nilang sinasahugan ng lechon ang kanilang munggo sa Cebu. Pag may restaurant ka, marami rin maiiwan na extras from the lechon. So, kailangan maggawa ng mga recipes na magamit yung mga pira-piraso ng lechon na naiiwan. Imbes din daw na tubig lang ang ipinampapakulo nila rito, lechon broth o sabaw ng pinakuluang lechon. Kaya, mas malinamnam. Yung paa, because it's flavorful at saka parang malapot yung broth niya. We also put lechon in the monggos. Gisa lang po siya sa mantika. Oh my gosh, nakakapawawa ako. Ito yung hinahanap ko talaga, yung expect your unexpected talaga. Dito naman sa Kalumpit sa Bulacan, ang kanilang munggo sinasahugan ng bagoong at suka. Ang recipe na ito, namana pa raw nila sa kanilang lola sa tuhod na si Lola Agapita. Ang tawag nila rito, munggo ni Mami Lola. Nung una, hindi ko rin maintindihan kung bakit. Pero habang tumatanda ako, yung pala isa para mabalanse yung lasa. Yung shell ng hipon para makuha yung katas. Ang inilalagay nilang suka, nagsisilbi rin daw preservative. Kaya naman, ito rin daw ang madalas na baon ng mga nag-a-abroad. Imbis na pagkain sa eroplano, yun ang kakainin nila. Heto pa ang nakagugulat kung ang iba dahon ng ampalaya o alugbati. Ang karaniwang inihahalo, ang sa kanila dahon din ng saging. Para ma-even daw yung cook ng beans. Lumalasa hipon, tinapa, suka, chicharon, kaya talagang masarap siya. Ang mga taga-Hagonoy, Bulacan naman, ang nagpapalutong ng kanilang munggo gisado, crispy hibe o yung maliliit na hipon. Specialty ito ng restaurant ni Marie.
pagmamalaki niya ang kanilang ginagamit na hibe. Sila mismo ang humuhuli. Malapit kami sa dagat. Producer kami ng bangos, hipon, sugpo, alimango, tahong, tsaka talaba. Ango mula sa palaisdaan, ibinibilad nila ang hibe hanggang matuyo bago isahog sa kanilang ginisang munggo. Yung hipon na toppings ay crunchy. Yung lahat na sangkap is yummy. Iba't ibang luto ang munggo, meron ding iba't ibang klase. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit malimit tuwing Biyernes natin ito inuulam? Kapag malapit na yung mahal na araw, dyan na yung tuwing Friday, makakakita tayo ng munggo kahit sa mga paaralan, sa mga tindahan, sa karinderya, even sa mga restaurants. Ino-offer nila yan. Kasi nga, malapit na yung Lenten season. Ang munggo kasi mayaman sa protina. So, instead na karne, yun na lang yung magiging protein source natin. Dito sa Batangas, ang kanilang munggo recipe, hindi lang daw pambiyernes. Pwede rin sa burol. Ito ang ginisang munggo na may sotanghon. At ginataang ginisang munggo na may kapares na sinaing na tulingan. Noong unang panahon, ang mga matatanda ay may mga pamahiin na bawal maggulay ng sariwa o yung mga fresh. Hindi tayo makamove on. Natatakot tayo na may susunod pa. Iniluto muna ang ginisang munggo. Kapag kumukulo na, pwede nang ihalo ang sotanghon. Magka-tandem talaga sila nung tulingan tsaka yung munggo na may sotanghon. Sunod namang inihanda ang ginisang munggo na may gata. Ang pinagkaiba raw ng dalawa, bukod sa kakang gata ang nagpapalasa sa ginisang munggo, wala rin itong sangkap na karne. Munggo rin daw ang inihahain nila sa mga nakikiramay dahil may pamahiin na kapag may patay, bawal magpakain ng mga may sariwang sahog. Baka raw kasi manariwa ang mga masasamang alaala ng yumao. Pero paalala lang po ng mga nutritionist, disiplina ang kailangan sa pagkain ng munggo. Kadalasan, pag sobrang napapadalas na talaga yung pagkain nito, tumataas yung uric acid natin. Kapag mataas ang uric acid, ito ay napupunta sa ating mga kasukasuan o joints. So para itong bubog, kaya ito ay nakakapagpamaga ng ating joints. At the same time, masakit ito. Sa aming pagbabantay palengke, ang munggo, isa sa iilan na hindi nagtaas ang presyo. Kaya naman, rain or shine, kahit hindi Biyernes, mabuhay ang munggo! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.